Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Kanina po dyan sa Senado ay pinagpatuloy po ang pandinig sa kaso ni LV Vergara. Siya po ang minaltratong kasambahay dyan po sa Occidental Mindoro. At dyan po sa pandinig kanina ay as expected, puro pa rin deny itong mag-asawang Ruiz na sila po ang may kagagawan ng pananakit dito sa nasabing kasambahay. So, meron na pong mga witnesses at merong mga trabahador na tinuturo naman itong mag-asawa na siyang nanakit dito kay LV Vergara. So, yan po yung nangyayari. Nagkakaturuan na po at kanya-kanya silang palusot dyan po sa nangyayaring hearing dyan po sa Senado. At para matapos ito, para once and for all ay makita kung sino ang nagsisinungaling kasi nangyayari, nagtuturuan eh. Hindi na tuloy malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsisinungaling na bagamat sa tingin ng senators, ang nagsisinungaling ay itong mga amo. Kaya naman hinamon ni Senator Raffy Tulfo itong mga amo na dumaan o sumailalim sa polygraph test. At nung una, talaga naman tumatanggi dahil ang gusto nila kung sila magpa-polygraph test, dapat kasama rin yung mga trabahador na umano'y inutusan daw nila na saktan itong si LV Vergara. Magpapalay detector test lang daw sila kung lahat sila ay sasailalim dito. So yun po yung unang naging usapan, humaba ng humaba dahil ito pong Mr. and Mrs. Ruiz na ito pong mga amo ay kumukonsulta sa kanilang abogado. So bandang uli naman ay na kumbinsi ni Senator Raffy Tulfo na sumailalim ito sa polygraph test. So ito yung panoorin natin yung portion dyan sa hearing na kung saan talaga namang uminit ang ulo ng ilan sa mga senators. So ito, panoorin po natin. Mr. Chairman, yung mag-asawa lang, tanungin ko. You have the witnesses. Yeah, Ruiz, Mr. Pablo Ruiz. Miss Franz, saka Miss Pablo Ruiz. Sa narinig namin ng mga testimonya na sinasabi nitong mga witnesses, ako bilang ordinaryong tao, I am wondering why, bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? What led you to do that? Anong rason? Bakit ganun na lang ka walang awa na minamaltrato ninyo itong katulong ninyo? Bakit? Anong dahilan? Magtanong nga ako. Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa? Opo. Hindi po kami. So nagsisinungaling ito sila? Opo. Ha? Opo. Sabihan kita ha, you are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba ha? Opo. Pinarningan ko na yan, Senator. Yes? Senator Jigoy? Pinarningan ko na yan noong nakarang hearing. Pag nagsinungaling yan. Baka akala nyo hanggang warning lang kami. Ha? Papakulong ko kayo dyan sa baba. Kayong mag-asawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanungin kita, Mr. Pablo Ruiz, bakit ganun na lang kung makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag, bulag. Natanggal ang mata. Wala nang vision. Bulag. So, gusto nyong ebidensya? Yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Your Honor, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi ko lang po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay no 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi ko nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko, yung pagmamaltrato. 1, 2, 3, 4. Isang biktima, 3 witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At konfirmado, bulag ko. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i-deny nyo na ginagawa nyo yan? Tatanong ko lang, bakit ganun ka violente yung ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po dinay po. Ha? Siguruhin mo, kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakontempt ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo.
Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alangan naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause. Na hindi sinaktan. Ang daming witness, no? Ito mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumal-dumal na pananakit sa inyong katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? You may answer, you may Pablo consult Ruiz. with your lawyers. Ikaw din ang magsasalita. Ayun, Honor, totoo wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasamahan? Ay sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM. Totoo kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o sila? Sila po. JM, Sigurado ka? with the permission of Senator De La Rosa. Yes. JM, ikaw yung dalawang affidavit, di ba? Yung una, Apo. sinabi mo na ikaw ay pinwersa lang na pumirma. Opo. Yung pangalawa, ikaw ay nagsalaysay ng galing sa iyong kalooban. Opo. Pinaninindigan mo yung pangalawang affidavit. Opo. Yung pang salaysay. Saan ka ngayon nagtatrabaho? Sa iba na? Sa kanila pa? Ngayon po? Oo. Wala po. Wala po. So umalis ka na rin sa kanila. Opo. Mr. Chairman, JM, sino nagturo sa'yo na mag-execute ka ng ganong klaseng affidavit? Yung una po. O, yung una. Si Ate Franz po. Ha? Si Ate Franz po. Sulat Si kamay Franz. mo, di ba? Sulat kamay mo? Opo. Ate Franz, totoo ba na diniktahan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate LB sa bandang kaliwa. So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi ng gano'n sa affidavit. Tapos ngayon, dinay mo. Your Honor, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako. Ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo, Ikaw natatakot sa'yo eh. JM? Hindi naman po ako nananakot, Your Oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. niya Google sa Pay ka kanila. lang. Hindi po ako nang Google Pay, Your Honor. Ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Sige, mamaya. May hamon lang ako dito, Mr. Chair, mabilis lang. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag Okay. ba kayo? Yung tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi, Kasi- kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready na Okay. po sa We have directed the NBI to produce their polygraph machine Okay? before this So committee. you better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hindi, We're ikaw lang. only ikaw lang asking tinatanong- you, Ikaw lang not the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po pare-parehas Ay, po hindi. kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi, Ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang Hindi nga, kasalanan. mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no. Ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin. Yes or no. Hindi po. Dapat kapare. Hindi. So, hindi. So, ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na po ang ano. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talagang wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman, Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag kayo eh.
Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin, nila pinapatong ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, Yeah. Pasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-o si Mrs. Mag-o ka na yun siguro. Di po. Okay. Yan na po mga kababayan, sa hinahaba-haba din ng diskusyon ay napapayag ni Senator Raffy Tulfo na sumailalim sa lie detector test itong mag-asawang amo ng ni LV Vergara. So sa pamamagitan nitong polygraph test ay magkakaalaman na kung sino ba nagsasabi ng totoo at sino nga ba ang nagsisinungaling. So abangan po natin yung mga susunod na mangyayari at ang resulta nitong lie detector test na magiging malaking tulong din para ma-resolba etong kasong pagmamaltrato dito sa kasambahay dyan po sa Occidental Mindoro na si LV Vergara. So ilang muna mga kababayan, ingat po tayong lahat. God bless.